Magandang hapon po. Arestado ang isang empleyado ng Justice Department na nagmamaniobra umano ng sweldo ng mga retirado o nag-resign ng empleyado ng DOJ. Ang suspect sa sariling bank account daw inililipat ang aabot sa milyong piso ang halaga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, pumasok na ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI Bulacan South at NBI National Capital Region para arestuin ang kanilang target. NBI wala munang lalabas, wala munang tatayo, wala munang gagalaw. May karapatan kang manahimik. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin sa iyo sa hukumang ito. Arestado sa loob ng DOJ si Administrative Officer 4 Johnston Pasqua. Mismong pamunuan ng kagawaran ang nagpahuli sa kanya. Nakatanggap daw kasi ang NBI Bulacan South ng confidential report kaugnay sa pagmamaniobra ni Pasqua para ma-divert ang ilan sa mga sweldo ng mga empleyado ng DOJ. Nagawa niya ng paraan na i-activate ang payroll accounts ng mga resigned at mga retired na mga DOJ regional prosecutors. Pagkatapos, nag-open siya ng mga bank accounts gamit ang mga mule accounts ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. At mula sa mga benefits na nakikredit sa mga payroll accounts ng mga reinstated na regional prosecutors na ito, ang pera naman po later on ay na-transfer sa mga accounts na ginawa nitong subject. Ayon sa NBI, nakuha kay Pasqua ang iba't ibang e-wallet cards na ginagamit ng suspect sa kanyang modus at mga alahas na kanyang nabili gamit umano ang mga nakaw na pera ng kanyang mga kasamahan. Sabi ng NBI, milyong-milyong piso ang natangay ng suspect sa kanyang modus sa loob ng 2 taon. Kahapon, na-inquest na si Pasqua sa patong-patong na reklamo. Malversation of public funds, qualified theft in relation to Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act, violation of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 8484, which is the Access Devices Regulations Act. Kinasuhan din po siya ng computer-related fraud at computer-related forgery, defined and penalized under Republic Act 10175. At finally, kinasuhan din po siya ng Anti-Financial Accounts Scam Act. Hindi lamang po siya, pati ang mga kasama niyang nag-open ng accounts. Wala pang pahayag ang suspect na nasa kusteriya ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tinutugis ng pulisya ang isang lalaking nakapatay ng dating katrabaho sa Maynila. Sinuntok ng suspect ang biktima dahil umano nag-trespass ito. Nakatutok si Jomer Apresto. Ang pangit ang pasok ng Pasko sa ginawa ng hayop na yun. Hindi ko na alam gagawin. Emosyonal si Melody Hernandez matapos mapatay sa suntok ng isang lalaki ang nakababatang kapatid sa Santa Cruz, Maynila. Ang 34 anyos na biktimang si Marlon Hernandez napagbintangan daw ng suspect na nag-trespass sa kanilang construction site tanghali ng December 23, 2025. Kwento ni Hernandez, pinapunta ng kapatid ng suspect na si Arnel Labay ang biktima sa kanilang trabaho para sana bigyan ng pambili ng bagong tsinelas. Pero may nakakita raw sa biktima na pumasok sa loob ng site kahit restricted area ito na ikinagalit umano ng suspect na si Aldrin. Sa kuha ng CCTV, may kita ang biktima na nakatayo malapit sa nasabing construction site. Lumapit ang suspect at sinuntok ang biktima. Sa pangalawang suntok, may kita na tumama sa paderang ulo ng biktima bago siya tuluyang humandusay sa sahig. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay kahapon ng umaga. Mayor Isko Moreno, sana mingi po kami ng tulong sa inyo na mahuli po yung gumawa sa kapatid ko na ito. Base sa backtracking ng barangay, hindi pumasok ng site ang biktima. Nagbabase ako sa CCTV ng private. Hindi ko po nakitang pumasok. Kwento naman ng kapatid ng suspect na siyang nagpapunta sa biktima, bawal talagang pumasok sa site dahil ilang beses nang may nawawalan ng gamit sa loob. Pero hindi niya raw lubos sa kalain na sasaktan ng kanyang kapatid ng biktima, gayong kilala naman nila ito at minsan nang nakasama sa trabaho. Sabi ko sa kanya, Tol, gumawa ka ng hindi mo kayang harapin. Kami dito naipit. Anong klase kang tao? Una-una, pasensya. Siyempre, kami nakaragabyado. Pero kami na may nakikipag-cooperate at kung ano naman may bibigyan namin tulong, ibibigay naman namin. Wala pang pahayag ang Manila Police District. Patuloy pang tinutugis ang suspect na posibleng nagtago raw sa Bulacan.
Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na ng pulisya ang sumabog na bahay sa Dagupan City kung saan 2 ang namatay. Sa kabila ng disgrasya sa paputok, pinipilahan pa rin ang mga tindahan nito sa Bocaue, Bulacan. Ang sitwasyon doon, silipin sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene. Ivan, parami na ng parami yung mga bumibili ng mga paputok at pailaw dito sa Bocaue, Bulacan ilang araw bago ang salubong sa bagong taon. Halos nagkakaubusan na nga ng ilang klase ng paputok dito. Yan ay kahit maaaring maging peligroso ang mga ito lalo kapag iligal, katulad na lang ng nangyaring pagsabog sa Pangasinan kung saan 2 ang namatay. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal po namin siya. Sana po ng araw bumalik po siya sa amin. Balot ng pighati sa Pasko ang mga magulang ni Catherine Crespo, ang 7 taong gulang na isa sa 2 nasawi nang sumabog ang isang bahay sa Dagupan na may mga imbak na paputok. Lubhang napinsala ang katawan ni Catherine kaya selyado ang kabaong ng grade 1 pupil. Nadamay rin sa pagsabog ang mag-asawa at isang kapatid ni Catherine na nasa ospital pa. Kailangan din namin ng justice para sa kanya. Kami namin yun. Nasawi rin ang isang estudyanteng nagpapagupit lang sa katabing barbershop. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Sasampahan ng reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries and damage to properties na may kaugnayan sa RA 7183 of firecracker law ang may-ari ng bahay na dinala sa ospital at sinisikap pang makuna ng pahayag. For inquest na po siya. However, as of now, nasa hospital po siya kasi sabi po ng jailer natin is nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Pinaiimbestigahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsabog na anyay ipinakikita ang peligrong dulot ng iligal na paggawa ng paputok. Sa tinaguriang fireworks capital ng bansa na Bocaue, Bulacan, tuloy ang bentahan. Higit 3 oras ang binyahe ni Vince mula Bayambang Pangasinan pa Bocaue para mamili ng mga paputok at pailaw. Taga California sa Amerika si Vince, kaya gusto nilang gawing espesyal ang pagsalubong sa bagong taon. It's to honor the past year and getting into the new year's. It's just a good vibe overall, and it kind of signifies that we're about to enter something great. So we want to, go out with a bang pretty much. Yeah. Si Daniel inagahan na ang punta para hindi makisabay sa dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw. Mas mura po kasi dito kumpara sa iba eh. Tapos napapakiusapan din minsan yung mga tindera. Para sa pamilya ni Kimberly, alinsunod sa pamahiin ang pagpapaputok tuwing New Year. Since may lahi po kaming medyo Chinese, parang po sa amin na kailangan laging maingay sa bahay, para yung pagsalubong ng bagong taon is maingay and malayo po sa mga masasamang spirit. 4 na araw bago ang salubong 2026, halos doble na ang presyo ng kwitis. Kakaunti raw kasi ang supply kaya nagkakaubusan na. Buong Bocaue po ay kulang na po ang supplies. Actually, nagsimula na po yan after Christmas, kahapon po. Bakit po mababa yung supply ng kwitis niya? Gawa po ng nagbabagyo, kailangan po kasi yan binibilad. So yung chemical po niyan, wala pong mass production na nangyari. Kaya shortage po talaga. Inaasahan na raw ng mga nagtitinda na daragsa ang mga mamimili simula Lunes, December 29, kaya asahan na rin daw na tataas pa ang presyo ng kanilang mga paninda. Ivan, sa mga oras na ito, maluwag pa yung daloy ng trapiko dito sa mga kalsada palibot sa mga nagtitinda ng paputok na 24 oras bukas, puwera na lang sa mismong bisperas ng salubong sa bagong taon o sa December 31. Yan ang latest mula rito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Dagdag singil ang sasalubong sa mga motorista sa ilang expressway pagpasok po ng bagong taon. 10 pesos hanggang 31 pesos ang itataas ng toll sa South Luzon Expressway. Simula January 1, 126 pesos na ang toll mula Alabang hanggang Calamba para sa mga Class 1 vehicle. 253 pesos naman sa mga Class 2 vehicles at 375 o 379 pesos ang toll sa mga Class 3 na sasakyan. 3 to 8 pesos naman ang dagdag singil mula Calamba hanggang Santo Tomas. At maging 34 pesos ang Class 1 vehicles, 68 pesos ang mga Class 2 at 102 pesos ang mga Class 3. Meron din pong pagtaas sa Star Tollway.
Sa Section 1 o yung pong mula Santo Tomas hanggang Lipa, 60 hanggang 179 pesos ang bagong toll. Depende po yan sa class ng sasakyan. At 53 hanggang 159 pesos naman ang bagong toll sa Section 2 o yung pong mula Lipa hanggang Batangas exit. Samantala, wala namang nakikitang taas pamasahe sa MRT sa susunod na taon ayon kay MRT General Manager o MRT3 General Manager Mike Capati. At bilang po bago nita, sa Rizal Day, may libreng sakay ang MRT3 sa mga rush hour sa December 30. Panay ang paalala ng Health Department, legal man o hindi, delikado ang paputok. Sa buong bansa, umabot na sa mahigit 50 ang firecracker-related injury. At mula sa Maynila, nakatutok live, si Katrina So. Katrina. Ivan, 5 araw pa bago ang bagong taon, ngunit tumataas na ang bilang ng mga biktima ng paputok sa kabila yan ng tuloy-tuloy na pagpapaalala ng mga otoridad. Anti-tetanus, mga panlinis ng sugat, at mga instrumentong pamputol ng buto. Ilan lang yan sa mga inihanda ng Tondo Medical Center sa kanilang emergency room para sa mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Kung kumpara last year, 3 lang yun ay tala natin last year, yung 27. Pero as of today, meron tayong 13 na firework-related injury. Mas mataas, saka pwedeng dahilan din na last year madalas ang ulan, no? Pwedeng rin mas marami nagpaputok ngayon. Kaya as early as now, December 27, meron na tayong 13 na naitala kumpara sa 3 lang last year. Sa ngayon, ang pinakabatang naitala nilang biktima ng paputok ay edad 4. Nangunguna naman daw sa listahan nila ng madalas na magdulot ng pinsala ang pikolo. Bukod sa mga naputukan, kapansin-pansin din umano ang pagdami ng mga naa-admit dahil sa stroke at heart attack ngayong holiday season. Sa datos ng ospital sa nakalipas na 24 oras, 4 ang kanilang heart attack patients. 12 ang ginamot dahil sa hypertensive urgency. 20 naman ang stroke patients. 2 sa mga pasyente nasa ICU. Dahil po siguro holiday, maraming kainan, inuman, so maraming happenings. So most likely, isa yun sa trigger. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, 11 mga biktima ng paputok ang isinugod. 5-star ang pangunahing nakadali sa mga pasyente nilang naputukan. Sinundan ito ng plapla. Tiniyak ng pamunuan ng ospital na sapat ang kanilang gamot at kagamitang medikal para sa firecracker-related injuries. Paalala ng Department of Health, delikado ang paputok, legal man ito o illegal. Sa kanilang datos mula December 21 hanggang 26 ay umabot na sa 57 ang bilang ng mga biktima ng paputok. Doon sa isa naman pong pasyente na naging biktima ng whistle bomb, ang kamay po niya ay nadali ang hintuturo at ang panggit ng daliri. Meron din pong mga eye injuries, tinatamaan ng mata, andyan nga po yung mga daliri, mga kamay, mga lumilipad mula sa pagsabog, kaya maaaring tamaan rin po ang ibang bahagi ng katawan. Ivan, mula naman December 21 hanggang January 5 ay naka-code white ang mga ospital. At Ivan, mula naman kaninang 2 p.m. hanggang sa mga oras na ito na nandito tayo sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center ay wala naman tayong namataan na isinugod na biktima ng paputok. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son.